Magandang gabi po ulit. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat Lord God sa gabi nito, Lord Jesus. Sa pagkakataon, Panginoon, na makapagsalita muli, Lord God. Na ginamit niyo ako, Lord Jesus, as your vessel, Lord, para maipahatid yung iyong salita, Panginoon. Panginoon, muli, hindi po ako, Lord God, yung talaga magsasalita, kundi isang tagapakinig niyo lamang din, Lord. Yung aking bibig, Lord God, ay gamitin niyo, Panginoon, as extension of your mouth, Lord Jesus. Talian niyo, Panginoon, ang aking bibig na ang lalabas lang sa aking bibig ay yung mga salita lamang na manggagaling sa inyo, Panginoon. At the same time, Lord, i-ready niyo ang aming mga puso, Panginoon, ang aming mga tenga, Lord God, na matanggap namin, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon, at talagang tumimo sa aming puso, Lord God. May tanim, Panginoon, at mamunga, Lord God, sa aming buhay, makita, Lord Jesus, yung bunga, Lord. Thank you, Lord Jesus, sapagkat, Lord, ikaw ay tapat sa amin, Panginoon. Pinapakita mo araw-araw, Lord God, yung pagmamahal mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Itago niyo po ako sa iyong likuran. Holy Spirit, samahan niyo po ako. Samahan niyo po kami sa gabing ito, sa Bible study na ito, sa pagtitipon na ito, Holy Spirit. Thank you po sa lahat. Binabalik po namin lahat ng purihan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun po. Kumusta po ang lahat? Sige po, dako po tayo sa Hebrews 12, verse 1. So, sabi po dito sige po sige. Kaya nga, dahil sa napapagligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Mga kapatid, lahat po tayo tumatakbo sa race. No, alam naman po natin yun, no? Marami sa atin dito na nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay na matitindi. Alala ko nga kanina may napanood akong reel sa Facebook na sabi daw doon, tawag dito, sinesend daw ni Lord sa mga strongest soldiers na kahit wala mo nakalagay sa Bible na ganito, na sinesend daw ni Lord sa strongest soldiers niya yung mga matitinding mga pagsubok. Tapos biglang sabi nung tao doon, kailan ako nag-sign up doon sa gera na to? Mga kapatid, the moment na tinanggap natin si Lord, yun na po yung enlistment, no? Nakapasok na tayo sa race simula nung tinanggap natin si Lord Jesus. Amen po. Ngayon, sabi dito, napapaligiran daw tayo ng napakaraming saksi. Marami dyan, yung mga taong like, saksi na andito sa atin para i-cheer up tayo na manalo sa race na to. At same time, yung iba, titignan ka para pintasan ka, no? Napapaligiran tayo ng napakaraming saksi. Yung iba gusto tayong manalo, yung iba gusto tayong matalo. Kaya nga sabi ito, talikuran natin ang ating mga kasalanan. Kasi kapag nandiyan ka pa rin sa kasalanan mo, mapipintasan ka talaga, di ba? At ang anumang balakid na pumipigil sa atin. So, dahil nga nandito tayo sa race na tinatakbo natin, no? Kung gusto natin na makatakbo tayo ng maayos sa ating tinatakbo, sa ating race na nilalakad, or yun nga, tinatakbo, tanggalin natin lahat ng mga hurdles, no? Yung mga obstacles na pwedeng humarang sa ating lakad kasama ang Panginoon. Kasi ang goal natin, alam naman po natin na tinanggap natin ang Panginoong Hesus kasi gusto nating makasama siya sa langit. Gusto natin na maibigay sa atin ng Panginoon, makasama natin ang Panginoon, yung crown of righteousness, na kapag nanalo tayo, yung goal natin, ando, naghihintay sa dulo. Pero dahil nga nandito tayo sa lupa, hanggat nabubuhay pa tayo, nandito pa rin tayo sa paligsahan ng ating tinatakbo, ang daming mga pagsubok sa buhay. Na si Satanas, gagawa siya ng napakaraming mga bagay para pahintuin tayo. Andiyan yun nga, yung itetempt ka sa mga kasalanan na dati mong ginagawa,
Yun yun eh, iniwanan mo na, naiiwan mo na sa starting line yun, yung ginagawa mo dati. Ngayon, ito na nga, talikuran natin ng kasalanan. So kasama po yun sa race. Punta po tayo sa 1 Corinthians 9 verse 24 to 27. So yun nga po, no? So ang mga tumatakbo sa race, ano ba tawag sa kanila? Athletes. Verse ano po, 24. Sabi dito, alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan, which is yung tinatakbo nga natin ngayon. Mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Amen? Sino? Yung nanalo. Siyempre. Di ba? Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. 25. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Wala pong tumatakbo sa race, yung mga atleta po dito, mga siguro meron po sa atin dito, mga sumali na sa ano, sa sports, ganyan. Na alam naman po natin na bago tayo maglaro o kaya bago tayo makapasok doon sa sports na yon, ay sinasanay muna natin ang katawan natin. No, nagta-training tayo, ginagawa natin lahat bago tayo makapasok doon. 'Di ba nga may mga sa varsity or sa kung ano mang ano sa schools, bago sila makapasok, tinitignan muna kung sino yung mga pwedeng makapasok na mga players kasi hindi nilang basta-basta pinapasok lahat ng mga gustong maglaro. Hindi porke gusto mo maglaro, gusto mo makapaglaro doon sa sports, eh papasok ka na bigla-bigla. Syempre titingnan din kung yung katawan mo ba pwede, kung may skill ka ba, may talent ka ba para doon sa sa sports na papasukan mo. So ngayon, itong mga manlalaro na seryoso, no? Seryosong gusto nila makapasok doon sa race na yon, doon sa um tawag dito doon sa sports na gusto nilang pasukan, nagsasanay sila, 'di ba? Hindi naman basta-basta bigla lang silang pumasok. Ay, trip kong maglaro ngayon. Gusto kong makapasok sa gusto kong mag-basketball. Eh, hindi naman siya marunong mag-dribble. Hindi naman siya marunong mag-shoot. Wala lang, trip niya lang kasi nakikita niya sa NBA, oh, nakita niya mag-shoot si Stephen Curry, oh. Wow, 3 points. Tapos biglang gusto ko na rin maglaro, 'di ba? Para siya makakapaglaro kung di naman siya nag-aral, 'di ba? Hindi naman siya nag-practice, di naman siya nag-training para doon. O kaya yung mga tao na ano, yun nga, nasa race, nasa track and field, no? Hindi naman, papasok na lang sila bigla sa race na yun, tapos yung katawan nila hindi pwede para sa ganong klaseng takbuhan. Na baka mamaya, nakaka 1 meter pa lang silang takbuhan, pagod na sila. Di ba? Hindi naman basta-basta tayo tumatakbo ng ganun lang. Sabi dito, nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay. Ano mga ginagawa ng mga atletang ito? Nagda-diet sila, nagfa-fast, talagang nag-aalalaan sila ng oras sa training, yung mga pagkain na favorite nila na alam nilang bawal sa kanila, talagang hindi nila kakainin. Yung mga bagay na pwedeng makasira sa katawan nila na yung talagang binibuild nila para doon sa race na yun, nag-a-abstain talaga sila. No, kasi meron silang goal. Gusto nilang makapasok at hindi lang basta makapasok, gusto nilang manalo doon sa sports na gusto nilang pasukan. No? Ganon din sa mga tumatakbo sa race, sa track and field. Talagang everyday, nagja-jogging sila, tumatakbo sila, hindi lang sila basta nagising sila umaga, uy, gusto kong mag-track and field. Tapos yung katawan nila hindi bagay dun sa track and field. Hindi po ba? Talagang magsasanay sila, magre-ready sila, tatakbo sila araw-araw. Hindi nila kakainin yung mga gusto nilang kainin para ma-retain nila yung katawan na para dun sa track and field. Lagi nilang sasanayin yung mga paa nila para hindi agad sila mapagod. Na para pag merong mga obstacle sa harapan nila, kaya nilang talunin, kaya nilang iwasan. Di ba po? Nagsasanay, dinidisiplina nila. Sabi dito, ngunit ang gantimpalang hinihangad natin ay panghabang panahon. So yun nga, no?
dinidisiplina yung sarili. So ito po, sa mga manlalaro, sa mga atleta, sa pagiging Kristiyano, ganun din. Didisiplinahin natin yung sarili natin. Ano ba yung mga bagay na makakahadlang sa takbo natin with the Lord, no? Sa takbo ng pagiging Kristiyano po natin. Ano po yung mga nakikita natin na right now, alam natin na napipigilan yung pag-grow natin. Amen po. Ano po ba yung mga nakakapigil sa atin para mag-grow sa Lord? Ito po yung sinasabi ng Panginoon, disiplina. Yung mga dating ginagawa mo na nakasanayan mo na, yung mga kasalanan na ginagawa mo nung una bago mo makilala ang Panginoon, amen po, na pinapatanggal na ng Lord sa atin. Sabi sa verse 26, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. So may goal, merong goal. Gaya nga nasabi ko kanina, hindi hindi tayo di lang yung atleta, hindi lang biglang pumasok na, gusto kong gusto kong tumakbo. Gusto kong sumali sa track and field. Hindi eh. May goal eh. Gusto niyang sumali kasi may goal siya. Gusto niyang manalo. Gusto niyang tumakbo. Kasi, bakit pa siya magta-track and field? Pwede naman siya mag-jogging na lang, di ba? Pero hindi eh. Yung mga pumapasok sa race, sa any sports, sa basketball, sa volleyball, kahit anumang sports yan, meron silang goal, manalo. Lahat po tayo yan din. Bakit ba tayo naging Kristiyano? Ba't natin tinanggap si Lord Jesus? Para makamit natin yung buhay na walang hanggan, para makasama natin si Jesus habang buhay. Meron tayong role sa race na to, hindi lang tayo basta-basta tumatakbo lang na hindi na tayo nakatingin sa patutunguhan natin kung ano lang, basta makatakbo lang tayo, 'di ba? Kung hindi tayo nakatingin doon sa tinatakbuhan natin doon sa track and field, 'di ba? May mga lanes 'yun eh na dapat mo lang takbuhan eh. Kung hindi ka, kung katulad nito na tumatakbo ka ng walang patutunguhan, wala kang goal, wala kang tinitignan na guide mo, di mo alam, mapupunta ka na dun sa lane ng iba, nung kalaban mo. O kaya malalabas ka na dun sa race. Di ba? So tumatakbo tayo ng may goal. Ngayon, dinidisiplina natin yung sarili natin to reach that goal. Verse 27, subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan. Amen? Mga kapatid, kung ang mga atleta sinasanay nilang mga katawan nila para manalo sila dun sa sports na gusto nilang pasukan. Sinusupil nila yung katawan nila, yung urges nila dun sa mga pagkain na hindi pwede para sa kanila, no? Na talagang bawat oras, talagang kinocommit nila yung sarili nila na itong oras na to mag-exercise ako. Itong oras na to tatakbo ako. Talagang gumagawa pa sila ng schedule, diet plan, meal plan, para lang ma-reach nila yung goal nila. Mga kapatid, ganun din po sa atin. Dahil may goal tayo na ma-reach si Jesus, susundin natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon. No? May goal tayo eh. Kung bigla lang tayong pumasok sa pagiging Kristiyano natin tapos wala tayong goal sa buhay, ano bang talagang reason ba tayo nandito? Kasi gusto kong makamit yung buhay na walang hanggan. Ngayon, tinanggap mo na si Jesus. Ala natin, tapos na yun. Kala natin, nag-end na yung pagiging Kristiyano doon sa time na tinanggap mo si Jesus. Akala mo, na basta after mo tanggapin si Lord, umattend ka lang ng service lagi, ng Sunday service, ng mga services natin, makakapunta ka na ng langit. Mga kapatid, marami po tayong kailangan gawin, no? Na habang nandito tayo sa lupa, kailangan nating sanayin natin yung katawan natin, tanggalin yung mga obstacle sa buhay natin. Kasi kaya nga, naalala nyo po, di ba? Yung iba't ibang mga klase ng lupa, no? Meron pong lupa kung saan tinukalang nung ibon yung butil na nalaglag doon, yung sa sahig.
No, doon sa meron naman napunta sa batuhan. Natanggap nung Kristiyano yung buto, ay yung buto, yung Word of God. Ang saya-saya niya. Pero dahil dumating yung mga pagsubok sa buhay, ito na nga po, nawala na kaagad siya. Parang ganito, sa race. Nagsisimula pa lang siya sa race. No? Nadapa na kaagad siya, unang dapa niya pa lang, Lord, ayoko na. Ayoko na, sakit pa nito. Tatakbo lang ako. O kaya hindi pa nga siya nadadapa. Nakakapagod naman to, nakaka 1 meter pa lang ako, nakakapagod pala to, ayoko na. Noong una, nandun pa lang sa starting line, hindi pa ready o hindi pa nag-i-start yung race. Excited ka kasi tatakbo ka oh. Nakapasok ka dun sa race. Tapos nung tatakbo na, hiningal ka lang saglit, wala na, ayaw mo na. Ayaw mo na kaagad. Ano, ayoko na. Nakakapagod pala to, no? Pero sabi sinasanay at sinusupil ng katawan para maging equip yung katawan natin para sa race na yun. Ano pa yung isang butil? Yung buti na nalaglag doon sa thorns. Mga kapatid, ano daw yung mga thorns na yun? Yun yung mga taong maraming alalahanin sa buhay. Yung may mga bagay pa na hindi maiwanan. Yun nga, yung meron ka pa rin kasalanan na ginagawa na alam mo kayong dalawa lang ng Panginoon ang nakakaalam, no? Na hindi man nakikita ng iba pero alam ng Panginoon na yun yung nakakapag-hinder sa'yo at sa paglakad mo sa Panginoon. Na imbes na ang layo-layo mo na, hindi ka pa rin makausad kasi bakit? Ano nga pa rin sa kasalanan mo na yun? Paulit-ulit na lang, Lord, ito na naman. Nakagkamali na naman ako, Lord. Paulit-ulit na lang. Doon sa kasalanan na yun. Hindi ka na nakamove. Yun at yun pa rin. Kumbaga parang sinasabi mo ayaw mo na pero hindi ka gumagawa ng way. Parang, oo nga, nagpipray ka nga pero parang gusto mo ba talaga? Nasa puso mo ba talaga na makalaya doon? No? Mga kapatid, dito ang tip. Kung gusto mong makalaya, doon sa kasalanan na paulit-ulit na nagagawa mo. Kasi ito ang gagawin ng Panginoon. Once na pinag-pray mo, totoo si Lord eh. Tapat siya. Na kapag pinag-pray mo talaga, ano Lord nagiging cause? No? Ano bang dahilan bakit ako nagkakasala paulit-ulit na lang? I-reveal niya yung root. Di lang yung kasi namunga na yan eh. Dahil sa tagal natin na hindi natin nakilala si Lord, hindi pa namumunga yung good na plant, meron na yung namunga na yung good na yung bad plant. Matagal nang namunga yan nung tayo hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ngayon, yan yung nakatubo sa katawan mo. Yan yung nakasanayan mo eh. Amen po ba? Kaya hanggang ngayon, kahit nakilala mo na ang Lord, paulit-ulit ka pa rin sa kasalanan mo. Ngayon, kahit anong cut mo dun sa leaves, o kaya dun sa branches nung tumubo na kasalanan mo, yung pinagmulan, kahit na anong hingi mo ng tawad dun sa kasalanan kada gawa mo, hindi ka makakalaya dun sa kasalanan na yun. Kailangan mong gawin, i-uproot yung source ng kasalanan. Ano bang reason? Bakit ka nandyan sa kasalanan mo? Ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Alam mo, i-reveal ni Lord yan, mga kapatid. Ngayon, ni-reveal ni Lord kung ano yung source, ano yung root, kailangan sumunod naman tayo. Kasi kahit ang sabihin natin na, Lord, ayoko na dito, ulit-ulit na lang. Ito na naman, nagawa ko na naman yung mali. Tapos nire-reveal na sa'yo ni Lord na, anak, ito kasi dahil dyan eh. Yan no, yung ginagawa mong yan. No? Dahil dyan sa ginagawa mong yan, kaya nagkakamali ka dito. Ang isang taong gusto magnakaw sa bangko, hindi lang isang umaga gusto niya lang magnakaw sa bangko. May pinagmulan yun. Nung maliit pa siya, pakupit-kupit lang siya sa pera ng nanay niya, ng tatay niya. Ganun po yun. Hindi po agad-agad biglang pagkagising sa umaga, uy, gusto ko magnakaw sa bangko. Hindi po ganun yun. Nagsimula sa maliit. Amen?
Lahat ng bagay nagsisimula sa maliit, hindi yan biglang malaki agad. Sabi nga kung anong tinanim mo, yun ang iyong aanihin. No? Wala po tayong tinatanim na biglang umusbong na kaagad. Walang tinatanim na biglang puno agad. Lahat yan nagsisimula sa maliit. Ngayon, kung mabuti ang tinanim mo, mabuti ang anihin mo. Kung pangit ang tinanim mo, pangit din ang anihin mo. Ngayon, dahil nga sa hindi pa natin kilala si Lord dati, pangit yung mga tinanim natin. Ngayon, pangit yung inaani natin. At naging lumalabas siya kahit Kristiyano na tayo. Ngayon, kailangan natin i-uproot yun, mga kapatid. Kasama po yun doon sa pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kasi hanggat nasa laman pa tayo, andito pa tayo sa katawang lupa natin, slave pa rin tayo. Kung hindi tayo, hindi tayo magpapala, hindi natin lalabanan, hindi natin i-uproot yung mga bagay na ito na nagkokos sa atin para magkasala. Kasi mga kapatid, ang katawan natin ang gusto niyang kung ano yung offer ng mundo. Kung ano yung sinasabi ng katawan mo, kung ano yung mga nakasanayan mo, yun yung hahanap-hanapin niya. Marami nga po akong kilala, yung mga naninigarilyo, saglit lang nilang pigilan, nanginginig na daw sila, parang di nila alam gagawin nila. Yung mga dating manginginom, anong hahanapin nila? Siyempre, yung alak. Di ba? Hindi naman kinabukasan, tinanggal lang nila yun. Biglang mawawala na kaagad. Pero dahil sa Panginoon, nagagawa natin. Kung tayo lang, di po natin kaya, mga kapatid. Kaya nga tayo nasa race eh. Yes, nag-aabang si Lord sa end ng goal. Pero at the same time, sinasamahan niya rin tayo ng Holy Spirit. Sinasamahan tayo ng Holy Spirit through that race. Giving us advices, guide, kung ano yung dapat natin gawin sa race na yon. Siya yung nagsasabi sa atin na, oh, may obstacle, talunan mo. Eh ngayon, kung di ka nakinig sa Holy Spirit, madadapa ka dun sa obstacle na yon. Amen po ba? Sige nga, pupunta po tayo sa Romans 13 verse 14. May Bible pa po ba? Ay, ito. So sabi dito sa Romans 13:14, isuot mo, no? Isuot natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang mga hilig ng laman. Sige po sa above natin basahin. Sabi dito, isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan. Sabi, isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo. Actually, totoo to mga kapatid. Alam niyo po ba na pag sinuot natin si Jesus, hindi, when we wear yung armor of God, we are actually wearing the Lord Jesus. Helmet of salvation. Sino po bang salvation natin? Salvation came through Jesus Christ. Who's our righteousness? Si Jesus. Who's the author of our faith, our shield? Si Jesus. Who's the word of God? Yung sword. Si Jesus. Sino yung belt of truth? Sino yung truth? Si Jesus din. Sharing the gospel of peace. Sino yung Prince of Peace? Si Jesus. So we are basically wearing the Lord Jesus, no? So sabi dito, kundi isuot ninyo ang Panginoong Heso Kristo. Isuot ninyo ang Panginoong Heso Kristo. Ano ibig sabihin din nun? Anong sabi sa Ephesians 5 verse 1? Hindi na po natin pupuntahan. Imitate, imitate the Lord. Kung ano yung ginagawa ni Lord. Kung ano yung ginawa niya sa lupa. Basically, kung ano yung pagkatao ng Panginoon. Gawin natin. Isuot ninyo ang Panginoong Heso Kristo. When He ran the race, never siyang nadapa. Hindi siya nagkamali. Kaya siya yung role natin, yung guide natin talaga eh. Yung role model natin, siya yung unang nanalo sa race. Siya yung nagtagumpay na dapat nating tularan. Huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Huwag paglaanan. Kahit maliit na bagay yan, mga kapatid. Nakala natin yung nakalaya na tayo na kasalanan natin. Binigyan natin, ay, nakalaya naman na. Okay na ako dito. Maliit lang naman to eh. Saglit lang naman to. Matatapos din to. Akala natin ganun lang yun. Pero hindi natin napapansin, yung maliit na yun, kakainin tayo nun. Yung maliit na butas na yun, palalaki ni Satanas yun.
Amen? Sabi, huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Maliit lang kapatid, kahit maliit lang yan. No, sabi nga kanina, disiplina, dinidisiplina ng isang atleta ang kanilang sarili. Ganon din po tayo sa ating katawan. No? We are waging war against our own flesh. Dapat utusan natin yung sarili natin, idisiplina natin yung sarili natin sa mga nasa ng laman. Kasi tayo rin yung may control nito eh. Huwag mong hayaan na yung katawan mo ang makapag-control sa'yo, yung flesh mo. Ikaw ang mag-control sa flesh mo. Huwag mong hayaan na manalo sa'yo, manalo yung flesh mo sa'yo. Kasi we are not here sa lupa para masunod yung mga gusto ng katawan natin. Ang gusto natin yung nasa spirit. Those who walk on the flesh will will live by the flesh. And those who walk in the spirit will live by the spirit. So kung tinanggap mo na si Jesus Christ sa puso mo, you should live in the spirit. Disiplinahin mo yung sarili mo. Ngayon, again, kung inalaw natin, no, kapag pinaglaanan natin ang ating katawan, magiging stumbling block natin yan, kalaunan. No? Tumatakbo tayo, akala natin okay lang. Yung tumakbo ka sa race, di ba nga, dinisiplina mo yung sarili mo, kumain ka lang ng katiting na chocolate. Ayun, akala mo okay lang, kalagitnaan ng race mo, nagkaroon ng effect sa'yo, di ba? Kasi kahit napakaliit lang yan, kapatid, napakalaking effect niyan. Yung mga maliliit na bagay na akala natin normal lang, wala lang, yan pa yung sisira sa atin. Kaya talagang disiplina, mga kapatid, lalo na sa pagiging Kristiyano natin. Sabi sa Galatians 2:20, mga kapatid, sa English, ang ganda nito sa English, pero sige sa above natin basahin. Sabi po sa Galatians 2:20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo, no? Pinakong kasama ni Kristo, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Simula nung nag-start tayo sa race, hindi na po tayo, kundi si Jesus na. Si Jesus ang nabubuhay sa atin. Siya na yung nagrara ng race, no? Na dapat ganun, mga kapatid. We should put on the Lord Jesus Christ, di ba? Imitate Him. Kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Yung buhay na binubuhay natin ngayon, no? Binubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. You are running the race, no? Na merong faith, na merong kang tinatakbong goal, na marireach mo yung goal na yun. Amen? Di tayo basta-basta, yun nga, di tayo basta-basta tumatakbo nang wala tayong goal. Yung goal natin, si Jesus. Yung goal natin makasama si Jesus. We are living for that goal. No, with that faith na marireach natin si Jesus. Pag dinisiplina natin yung sarili natin. Yung pagdidisiplina po natin sa sarili natin, sa ating katawan, sa ating kaluluwa, sa ating spirito, yung sa ating pagkatao, hindi po yan for nothing. Merong reason yan at meron yang reward sa dulo. At nagbigay sa kanyang sarili dahil sa akin. So hindi na po tayo nabubuhay, mga kapatid, no? Hindi na tayo kundi si Jesus na. So hindi na natin desires ang dapat manaig sa atin. Galatians 5 verse 24. Ano pong sabi dito? At ipinako sa krus, yun nga, at pinako sa krus ng mga nakay Kristo. Yan, ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. No, lahat ng mga pinako kasama ni Lord, lahat ng mga pinako na kay Jesus, pinako na natin yung desires and passions natin kasi doon sa cross na yun. Hindi na tayo dapat namumuhay, mga kapatid. We surrender our own selves.
for the Lord. Kasi kung hindi natin iso-surrender yung sarili natin, hindi natin didisiplina yung sarili natin, mahihirapan talaga tayong tumakbo sa race na to. Lagi na lang tayong madadapa. Isang tapak pa lang nadapa ka na kaagad. Tapos pagkatayo mo, nadapa ka na naman kaagad. Hindi ka na nakausad. Kakatayo mo pa lang, nadapa ka na naman. Paano ka makakausad yan? Paano mo marireach yung goal? Di ba? So kailangan talagang isubmit natin lahat eh. Yung passions natin, lahat ng alalahanin natin, lahat ng humaharang sa atin, doon sa goal natin, kailangan isubmit talaga natin. Matthew 16 verse 24. Sabi po dito, pagkatapos ay sinabi ni Jesus, sabi niya dyan, sa kanyang mga alagad, sino man ay ibig sumunod sa akin, no, tanggihan niya ang kanyang sarili, deny yourself. Hindi na ikaw. Kung gusto mong sumunod kay Lord, tanggihan mo yung sarili. Literally, isuko mo lahat ng mga passions at desires mo, emotions mo, feelings mo sa Panginoon. Pasanin ang iyong krus at sumunod sa Kanya. Mga kapatid, lahat tayo talagang dadaan dito. Lahat tayo magiging struggle to. Na Lord, kailangan ba natin, kailangan talagang isuko lahat? Naging question ko rin to sa Panginoon. Lord, paano na ako niyan? Kung, edi, ano na ako ngayon, parang na-invalidate yung emotions ko, sarili kong mga gusto, Panginoon. Kung yung mga desires ko, passions ko, ano na yun, parang ikaw na lang magdidikta ng lahat? Naging question ko yan, mga kapatid, sa Panginoon. Na bakit ganun? Kailangan ko tanggihan ko yung sarili ko. Paano na ako? Eh, di wala naman palang wala naman palang sa isa yung mga sarili kong desires, mga passions ko. Wala naman palang ano, para saan pa na yung magkakaroon ng dream na kung ano mang gusto kong gawin sa buhay ko. Kung ikaw rin naman, yung sa'yo naman pala masusunod, 'di ba? Pero lahat kasi ng sa atin, no, lahat ng passions and desires natin, hadlang po talaga 'yan. Alam niyo po, yung mga passions at desires natin, ano lang yun, dapat tinatago lang natin 'yan, eh. No, yung desire natin, for example, meron kang gusto mong trabaho in the future. Alam mo, ang sinasabi ng Panginoon, di ba, tanggihan mo nga yung sarili mo. Di naman yan totally na tatanggalin mo yung mga desires mo sa buhay. For example, meron kang gustong trabaho. Ang tinutukoy na mga desires and passions dito yung sa laman natin, mga kapatid. Pero kung meron kang nasa heart mo na trabaho, ganyan, o kaya future, alam mo mga kapatid, kung unahin natin si Jesus, at yan talagang yung dream mo na yan, eh, nasa Panginoon, at talagang kalooban ng Panginoon, mangyayari yan eh. Hindi mo kailangan questionin, Lord, paano naman yung dream ko? Hindi. Ang sabi niya sa ano, 'di ba, sa Psalms 37 verse 4, hanapin mo sa Panginoon. Hanapin mo sa Diyos ang iyong kaligayahan. Delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. First delight. Ngayon, kung yung desire mo sa puso mo ay kalooban ng Panginoon at sa Panginoon at makakabuti sa iyo, after you delight in the Lord at nakita mo talaga sa Kanya yung kaligayahan mo, ibibigay niya yan. Hindi mo kailangan questionin, Lord, paano naman ako? So wala namang palang kwenta na mag-desire pa ako. Hindi. Tama yung mag-desire. It's okay na mag-desire. It's good na mag-desire. It's okay. It is good to dream. But is it still right? Nakakaano ka ba? Nakakausad ka pa with those kind of dreams? Nagiging closer ka ba sa Panginoon with those kind of dreams and passions? Nakakalapit ka ba sa Panginoon? O kung yan yung nagiging hadlang mo sa walk mo with the Lord, mga kapatid, tanggihan mo na yan. Di lahat ng nasa puso natin, yun na, desires and passions, hindi lahat na nasa puso natin ay tama. Jeremiah 17 verse 9, no? Tuso yung puso natin. Tuso yan. Sabi dito, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Eh, sabi mo, ito yung nasa heart ko eh.
Ito yung gusto ko. Eh sabi nga, mandaraya eh. No? Hindi mo pinasok si Lord. Sabi mo lang gusto mo. Ayan. Sinunod mo yung gusto mo. Kaya bumagsak ka. Hindi mo sinama si Lord. Mandaraya. Akala mo yan na yung gusto mo. Akala mo yan na yung makakabuti sa'yo. Pero hindi pala. Dadalhin ka pala niyan sa kasamaan. Sino daw makakaunawa? Sabi sa verse 10, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad. Ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Si Lord Jesus, si Lord daw ang sumisiyasat ng pag-iisip natin. Siya nakakabasa ng isipan at puso natin at alam niya kung anong makakabuti sa atin. Alam na ng Ama, simula't simula pa lang, kung ano yung makakabuti sa atin mga kapatid. Hindi natin kailangan ipagpilitan, "No, Lord, ito yung gusto ko eh. Ito lang naman yung gusto ko, bakit kailangan mo pang tanggalin sa akin?" Hindi. Mga kapatid, lagi natin tatandaan, sapagkat batid ng Panginoon ang mga plano niya para sa iyo. Alam niya na, hindi, hinuhulma ka pa lang sa tiyan ng nanay mo, alam niya na yung mga plano niya sa iyo. Alam niya yung makakabuti sa iyo. Hindi mo kailangan ipagpilitan yung mga gusto mo. Surrender to the Lord. Amen? So, ganun po. Kailangan tanggalin na natin yung mga obstacles. Sige, balikan po natin Hebrews 12 verse 1. Sabi po doon, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinanihan. Maraming pagsubok na darating, maraming mga harang sa atin, pero buong tiyaga natin takbuhan. Sige, daanan po natin yung John 16 verse 33, or 32 to 33. Sabi po dito, no? Kausap niya ang mga disciples niya. Sabi niya dito, narito ang oras. Sige, darating ang oras. Sige, okay na sa RTPV po. At ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo. Magkakanya-kanya kayo ng lakad at iiwanan ninyo ako. Ito po sinasabi ni Jesus dun sa mga disciples niya. Naiiwan siya ng mga disciples niya. Darating ang araw na yun. Yan na nga. Gayunman, hindi ako tunay na nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ni Jesus, iiwanin niyo ako, darating ang araw na yun. Pero kahit iwanan niyo ako, hindi ako mag-iisa. Verse 33, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. But in example ni Lord yun? Kasi darating ang araw, yung mga tao na malapit sa'yo, nakapaligid sa'yo, mga nakadikit sa'yo, lahat yan mawawala. Paano ka na? Mananatili ka na lang bang bagsak? Hindi. Sabi ng Panginoon, no, lahat kayo iiwan niyo ako pero hindi ako tuluyang mag-iisa. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mga kapatid, kasama natin si Jesus. Hindi tayo nag-iisa. We are not running this race alone. Marami nang nagtagumpay, marami nang nauna, maraming umalis, pero mga kapatid, hindi ka mag-iisa. Kahit maraming umalis sa buhay mo, maraming mawala. Si Lord Jesus ay mananatili magpakailanman. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, mga kapatid. Sa race natin na to, marami tayong mararanasan na hadlang galing sa kaaway. Ngunit ibahin ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan ito, mga kapatid. Yun nga yung goal na sinusundan natin si Jesus, na nagtagumpay, na kailanman hindi nadapa sa race na tinatakbuhan niya. Nagtagumpay siya. Mga kapatid, yun yung maging role natin. Kung paano dinisiplina ng Panginoon yung kanyang sarili. Nung nandito siya sa lupa, ganon din ang gawin natin. No, kung paano napagtagumpayan niyang hindi magkasala sa kabila ng mga temptation sa buhay. Tayo gawin din natin yon. Kahit na mahina tayo, alam ng Panginoon na mahina tayo, na hindi tayo katulad niya.
andyan pa rin siya para tulungan tayo dun sa mga pagsubok na to, sa mga temptation na to. Napagtagumpayan niya na kapatid. He has won the race. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Sige po, balik tayo sa Hebrews 12:1. So sabi doon, no, Hebrews 12:1, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi. So yun na, buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahan na ating sinalihan. Tiyagaan lang natin mga kapatid. Sabi nga ng Panginoon, sabi nga ni Peter, saglit lang yan. We are running the race, saglit lang yan. For a little bit, for a little time. Imagine nyo yan na yung tagal na sasapitin natin. Sobrang saglit lang nung pagsubok na dadaan sa atin compared dun sa eternal life na makakamit natin kapag nagtagumpay tayo. Kaya tiyagaan natin mga kapatid, verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Ituon natin mga kapatid ang ating paningin. Huwag na tayong tumingin sa right or left. No, huwag na tayong tatalikod. Focus tayo forward kay Jesus. Mga kapatid, isa sa mga reason bakit hindi tayo makausad pag lagi nating tinitignan yung past. Isaiah 43 verse 18. Sige po, puntahan po natin yun. Sa above na po natin basahin. Sabi dito, huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay. Tapos na yun. O isaalang-alang man ang mga bagay ng una. Tapos na yun mga kapatid. Marami, marami po sa atin, or hindi, wala man dito, pero marami mga Kristiyano, niligtas na ng Panginoon, nilayo ka na doon, sa past mo, na kung saan, Lord, iligtas mo ako dito. Tumitingin at inaalala yung yung past niya. Gaya nga ng sabi natin sa race kanina, nadapa, nadapa sa race. Tinignan yung sugat ng napakatagal. Ayun, di na nakatayo. Kasi Lord, ang sakit. Ano ba to? Laki ng sugat, Lord. Hindi na ako tatakbo. Ayoko na. Maulit na naman to. Nasugatan lang. Di na tumakbo. Ayaw niya na kaagad. Nakafocus masyado dun sa sugat. Dapat yung sugat, mga kapatid, yun yung mag encourage sa atin at the same time. Hindi na tayo dapat titingin sa likod eh. Pag tumatakbo tayo, sinong tumatakbo na may goal sa harap ang tumatalikod at tumatakbo? Wala. Di niya naman niya kasi makikita yung dinadaanan niya. Ang tendency niya, kung titingin ka sa likod mo, mapapahinto ka. Ngayon, dahil sa pag-stay mo na nakatingin ka sa likod mo, hindi ka na nakausad. Mga kapatid, totoo po yung sinasabi ng salita na maraming ang nauuna na nahuhuli at ang mga nahuhuli na nauuna. Kasi yung mga nauna, imagine nyo to ha, first na siya sa race. Number one na siya, nadapa. O kaya hindi man yun ang nangyari. Dahil sa, kala niya first na talaga siya, yun na nga oh. First na siya, nauuna na siya, inayabangan, tumingin sa likod. Ayun, katabi niya lang pala yung second. Hindi na siya inanalo. Naunahan siya nung second. Bumagal siya dahil tumingin siya sa likod. Parang yung tulad nung yung kwento nung nung kuneho tapos nung nung pagong, 'di ba? Ang yabang nung kuneho. Dahil hindi niya makita yung pagong, tatulog siya, 'di ba? Pagkagising niya, naunahan na siya nung pagong. Mga kapatid, kung masyado tayo magtitingin, magfo-focus sa mga nasa paligid natin, no, na sinabihan tayo, may reason eh, ba't sinabi ng Lord, wag ninyong aalalahanin mga dating bagay. Kalimutan mo na. No, yung attachment mo dun sa past na yun, putulin mo na.
Kasi yun yung magiging hadlang mo sa pag-move forward mo. Hindi ka makakausad. Punta po tayo sa ano, sige po, sa Genesis 19 verse 17. Kilala niyo naman po si Lot, di ba? Yung Sodom and Gomorrah. Ito po, sabi dito ng mga angels, alam naman natin kung ano yung nangyari sa kanila. Mayroong two angels na pumunta doon para sirain yung Sodom and Gomorrah. So ito na nga, pinapatakas na sila, sabi dito, nang sila'y mailabas na nila ay sinabi nila, tumakas ka alang-alang sa iyong buhay, huwag kang lumingon o huminto man sa buong libis. Tumakas ka hanggang sa bundok sapagkat kung hindi ikaw ay mamamatay. No, may instruction, huwag kang lilingon. Diretso ka lang. Huwag ka ring hihinto, diretso ka lang. Run the race. No? Sige po, talon tayo sa 23. Alam na natin kung ano nangyari dito, pero babasahin po natin. Ang araw ay sumikat na sa lupa nang dumating si Lot sa Zor. 24. At buhat sa langit ay nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy. So, yun na nga, ginunaw niya ang mga lungsod na yon, 25, at ang buong libis at ang lahat ng nakatira sa mga lungsod at ang tumutubo sa lupa. So, sinira na po ang Sodom and Gomorrah. Verse 26. Subalit ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran. Bakit siya lumingon? Anong dahilan? May attachment sa Sodom and Gomorrah. Doon sila nabubuhay eh. Doon sila nakatira eh. Doon yung kinabubuhayan nila eh. Eh, pinatakbo sila palayo ng Sodom. Saan na kami titira nito? Paano na to? Yung mga alahas ko, yung mga ano ko, yung bahay natin doon, paano na? Tumingin siya sa likod. Ayun. Sabi dito, lumingon sa likuran niya at siya ay naging haliging asin. Mga kapatid, pag tayo po'y tumalikod pa, tumingin pa sa past natin at nag-stay tayo sa past natin, mapapahinto talaga tayo sa race ng matagal. At magiging asin tayo, no? Magiging haliging asin, pillar of salt. Yes, sabi sa Bible, sabi ni Lord Jesus, let's be salt of the world, pero hindi sinabi maging pillar of salt, no? Pag naging pillar of salt ka nga, salt ka nga, pero walang saysay, naging pillar ka, nakatayo ka lang doon, hindi mo nagagamit yung pagiging salt mo sa mundo. Kasi masyado kang nakatingin sa past mo. Your past should encourage you to tumakbo. Hindi yan yung dapat magpapahinto sa'yo. Isa pa po na, ano talagang, ano eh, binigay na example talaga ng Panginoon, huwag tayong titingin sa past natin. Isa pa na example na kinagalit talaga ng Panginoon, Numbers 14 verse 1. Ito po yung pangyayari na to, ito po yung after na sabihan ni magpadala sila Moses ng 12 na ano na spies, na yung 10 bumalik na nagbigay ng masama ano ng pangit na ulat, na bad news, bad report. Tapos si Caleb tapos si Joshua na nagbigay ng good report. Ang sabi dito, kaya ano yun na nga, nag-ulat na ng bad report yung 10 na yun. Nalaman na ng Israelites, sabi nila dito, kaya't ang buong kapulungan ay sumigaw ng malakas at ang taong bayan ay umiyak ng gabing iyon. Sinabi ng mga nung nag ano nag nung 10 na hindi natin kaya yung kingdom na yun. Daming mga ano doon, mga higante doon, para tayong mga tipaklong lang sa harapan nila. Hindi natin kakayanin. Ayan, ito na po. Nung narinig nila, sumigaw sila at umiyak ng gabing yun at nagreklamo ang lahat ng mga anak ni Israel laban kina Moises at Aaron. Sinabi sa kanila ng buong sambayanan, namatay na sana tayo sa lupain ng Ehipto. Namatay na sana tayo sa lupain ng Ehipto. O kaya namatay na sana tayo sa ilang na ito. Verse 3. Bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupang ito? Upang tayo bumagsak sa tabak? Ang ating mga asawa at ang ating mga anak ay magiging biktima. Hindi ba mas mabuti para sa atin na tayo ay magbalik sa Ehipto? Mga kapatid, nakikita niyo po ito mga Israelites. Na nila,
For so many years, nagpipray sila sa Panginoon, Lord, iligtas niyo kami dito sa slavery namin sa Egypt. Nilabas sila ng Panginoon. Ngayon, may nakaharap lang sila na akala na hindi nila kaya dahil may mga higante. Lord, balik ka tayo sa Egypt. Mas comfortable dun sa Pasko. Ayoko dito. Ang dami kong mga problema, ang dami kong mga pagsubok. Buti pa dati. Sobrang peaceful ko. Mga kapatid, ikaw nga yung nag-pray na gusto mo na makalaya. Tapos gusto mo bumalik. Di ba? Masyado na tayo nakatingin dun sa past eh. Sila, tingnan mo, hindi sila makausad-usad. Bakit sila paikot-ikot sa ilang? Kasi ilang beses na sinasabi, gusto ko sa Egypt na lang. Gusto ko doon na lang ako. Sana hindi mo na lang kami nilabas sa Egypt, Lord. Yan sabi dito, ang ating mga asawa at ang ating mga anak ay magiging biktima. Hindi ba mas mabuti para sa atin na tayo balik sa Egypto, Lord? Balik na lang kami doon. Verse 4, anong sabi po? Kaya't sinabi nila sa isa't isa, maglagay tayo ng isang pinunot tayo magbalik sa Ehipto. Talagang sila na magde-decide, babalik na ako, ayoko na Lord. Di ko na matin... Ang layo-layo ng race na tatakbuhin ko, Lord. Nakakapagod na to, nadapa na ako. Kung nandun lang ako sa starting line, hindi naman ako tatakbo. Napagod lang ako, Lord. Ano ba naman to? Nadapa pa ako. Ilang beses pa ako nadapa, nagkasugat pa ako. Eh kung nandun ako, hindi ako madadapa. Di ba? Ang sakit-sakit naman ito, Lord. Anong reply ni Lord sa kanila? Talon po tayo sa verse 11. Sabi po dito, yan o, sinabi ng Panginoon. Nung binabasa ko to, nalala ko nung first time kong basahin to, talagang damang-dama ko yung emotion ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan ako hahamakin ng bayang ito? At hanggang kailan sila hindi maniniwala sa akin? Sa kabila ng mga tanda na aking ginawa sa kanila. Hahampasin ko sila ng salot at tatanggalan ko sila ng mana at gagawin kitang isang bansang mas malaki at mas matibay kaysa sa kanila. Mga kapatid, tignan niyo po yung mga Israelites na to. Ang tagal-tagal na nilang kasama ang Panginoon. Nakita nila yung signs and wonders ng Lord sa buhay nila. Nakita nila kung paano pinagsak ng Panginoon ang Egypt, yung 10 plagues. And yet, mas gusto nilang bumalik doon. Nakita nila na naging dugo yung River of Nile. Nakita nila na nahati yung Red Sea. And yet, gusto nilang bumalik sa Egypt. Na nung may nakatapat lang sila na mga higante, hindi na nila nakita yung mas malaki yung Diyos nila. Gusto na nila kaagad bumalik sa past. Mga kapatid, isang malaking hadlang ang past natin. Hindi tayo makakausad kung titingin at titingin tayo doon. Lord, mas comfortable ako doon. Ayoko na. Doon na lang ako. Lord, kung pwede bang wag na akong tumakbo? Pwede bang umupo na lang ako? Lord, ang sakit. Masyadong masakit, Panginoon. Pinatid ako nung katabi ko. Napatid ako kasi hindi naman ako yung naglagay ng obstacle pero nilagay ng kaaway yung obstacle. Lord, ang sakit ng sugat. Mga kapatid, ang past, hindi dapat yun yung makahinto sa'yo. Dapat pag tumingin ka sa past, saglit lang and see kung gaano nakalayo yung natakbo mo. Hindi yun yung dapat na parang mas masaya dun. Ayoko na, nakakapagod pala to. Hindi. Ang sinasabi ng Panginoon, keep moving forward. Keep moving forward. Keep moving forward. Tingin, diretso ang tingin. Huwag ka nang tumingin sa kaliwat kanan mo, kaya sa likod mo, anak. Diretso ang tingin. Focus on to Jesus, the author and the finisher of your faith. Dahil kapatid, kapag ikaw ay nakafocus kay Jesus, no? Magtatagumpay ka. Magtatagumpay ka, kapatid. Dadaan ka sa maraming pagsubok, yes. Pero magtatagumpay ka.
Sige po, sa Psalms 37 verse 23, last three verses na lang po. Mga kapatid, okay lang madapa. It's very, very normal, no? Lahat tayo nadadapa, walang tao ang hindi nadadapa. Sabi po natin kanina, si Lord Jesus ang hindi nadapa ever. Pero ang tao talagang mahina tayo, nadadapa tayo. Nadadapa tayo mga kapatid. Sabi dito sa verse 23, ang mga lakad ng isang tao ay ang Panginoon ang nagtatatag. Si Lord ang nagga-guide, si Lord ang nagli-lead, ang Holy Spirit nandyan. Si Lord nandun sa end ng goal, pero si Holy Spirit kasama mo na tumatakbo dun sa race. At siya ay nasisiyahan sa kanyang lakad. Sabi sa verse 24, bagaman siya'y mahulog, madapa, hindi siya lubos na mabubuwal. Mga kapatid, madadapa ka, pero hindi ka tuluyang babagsak. No, madadapa ka, tama yun eh, masasaktan ka, oo. Masasaktan tayo. Nakalagay yun. Ecclesiastes 3, there's a time for everything. Masasaktan ka, merong time for dancing, time for mourning, time for weeping, time to be happy. Talagang kasama yun. Alam na ni Lord yun. Nilagay niya na yun. Ka- Nasa isip niya na yun na talagang mahina tayo. Pero hindi lubos na mabubuhay sapagkat ang Panginoon ang aalay sa kanyang kamay. Mga kapatid, hindi tayo talagang lubusang babagsak kasi si Lord ang maglilid sa atin, magtatayo sa atin. Kung i-allow natin si Lord na itayo tayo, babalik tayo na agad-agad dun sa race. Saglit lang tayong masasaktan pero tatayo agad tayo kasi si Lord Jesus yung maglilid sa atin dun. Pero kung aalaw natin na bagsak tayo, hindi na tayo gumalaw, hindi na tayo makakausad mga kapatid. James 1 verse 12. Sige po. Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok. No, mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok mga kapatid. Sapagkat kapag siya ay subok na, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Mga kapatid, dadaan tayo sa maraming pagsubok sa buhay. Pero sabi ng Panginoon, saglit lang ito. Magtiis lang tayo. Once we reach the end of the race, andun yung buhay na walang hanggan. Andun yung kapayapaan. Talagang lahat ng pagpapagal mo, it will be not, hindi siya maano eh, basta magkakaroon ng visa. No, there's a reward dun sa pagpapagal mo. Yung past natin, it should be na dapat nag-encourage sa atin. Kung titingnan natin yung sugat natin, dapat yun yung magtuturo sa atin na ito yung dapat natin gawin para makausad tayo. Hindi yung dapat sa atin, mag-delay sa atin. Ako po, nangyari sa buhay ko mga kapatid, na nagkaroon ng delay sa buhay ko. Bakit? Kasi masyado ako nag-focus sa past. Mayroong nangyari sa point ng buhay ko na nadapa akong matindi. At masyado akong nakafocus sa sugat na napakalaki. No? Ang tagal. Matagal akong nandun. And na dahil doon, ang daming hindi nangyari. No? Ang daming na-delay, even yung gagawin ng Panginoon sa buhay ko, ang dami na delay. Pero after noon, nung pagkatapa ko, nung itinayo na ako ng Panginoon muli, looking back, dun sa pagkadapa ko, I am very thankful na nadapa ako dun. Because hindi ako magiging ako kung sino ako ngayon kung hindi ako nadapa doon kung saan man ako nadapa. Pero hindi na ako dun, hindi na ako titingin muli dun sa past na yun na parang tatagalan ko pa yung tingin na, "Alam, bakit ako nadapa doon?" Hindi. Mga kapatid, yung mga pagkadapa natin, nadadapa tayo, it's for a reason. No? Para mas maging matatag tayo. Hindi yun yung reason na dapat ikababagsak natin. Kaya let's run the race na may pagtsatsaga. Let's reach the goal. Let's focus on our
let's focus our eyes on the Lord Jesus. Wag sa kaliwat kanan, wag sa tao, sa Panginoon. Wag kang titingin sa tao kasi talagang madidismaya ka. Tumingin ka lang sa tao. Ay, sa tao, sa Panginoon. Tumingin ka lang sa Panginoon. Dahil kapag tumingin ka sa Panginoon, kahit anong mangyari sa buhay mo, kahit anong pagsubok ang pagdaanan mo, you will continue and keep continuing kasi kasama mo ang Panginoon sa race na yan. Again, si Lord Jesus, nasa end ng race pero kasama mo ang Holy Spirit na tumatakbo sa race. You are not alone, kapatid. Kaya, let's forget about the past. Let's not dwell sa past. Let's think and see the future. Let's keep moving forward. Tanggalin na natin yung mga thorns sa buhay natin. Para yung lupa, yung puso natin, yung mga buto na tinatanim sa atin ng Panginoon, umusbong na. Kasi once na talaga inalaw natin na andyan pa rin yung mga thorns, hindi tayo mag-grow, mga kapatid. If you want to grow, isuko mo sa Panginoon yung mga thorns na yan, yung past mo, yung sins mo, kung ano man yan, at isuko mo lahat kay Lord Jesus. And He will help you for He is very faithful. Ayaw niya na nandiyan ka nahihirapan. Amen po ba? Sige po, tayo po yung mag-pray. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa gabing ito, Lord, na sa salitang binahagi niyo sa amin, Panginoon. Lord, again, hindi namin kaya, Panginoon, ng sarili lang namin. Di namin kayang tumakbo sa race na to, Panginoon, na hindi kami tumitingin sa past. Ang dami mga masasakit na nangyari sa buhay namin, ang dami mga nawala, Panginoon, pero ito ka, nandito pa rin kasama namin. Lord Jesus, ikaw ang tutulong sa amin, Panginoon, para matapos tong race na to, Lord. Lord, talagang sinabi mo, Panginoon, sa Isaiah 43 verse 18, na wag na kaming titingin sa past, kalimutan na namin yung past. Sinabi mo sa 19, Behold, I am making a new thing. Do you not see it? Lord, yung new thing na yun, yun yung gusto, dun mo kami gustong mag-focus. Yun yung sinasabi mong mag-focus kami dun sa bago na ginagawa mo, Panginoon. Lord, ito, tulungan mo kami ituon namin ang tingin namin sa inyo, Panginoon. Dahil kung kami lang, Lord, di namin talaga kaya. Sabi mo sa iyong salita, ikaw yung magde-lead sa amin, Panginoon. Ikaw yung magtatayo sa amin sa tuwing nadadapa kami, Panginoon. Kaya again, in the end, Lord, sa inyo pa rin talaga kami huhugot ng lakas. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makapag-move forward kami. Dahil ayaw mo, Panginoon, na nandito kami, na nade-delay kami, na nakasit na lang kami dito, Panginoon. Gusto mo matapos namin yung race na to, Lord Jesus, with you at the end. Thank you, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa gabing ito, Lord God, na matutunan talaga namin na maisuko lahat, Panginoon, sa iyo at talagang maseryoso namin yung race na tinatakbo namin, Panginoon. Thank you, Jesus, sa lahat, sa iyong salita, Panginoon. I pray na talagang tumimo sa puso namin to at makita sa buhay namin to, Lord. Sinusuko namin lahat sa inyo, Lord Jesus, ang aming isipan, ang aming puso. Maraming salamat, Lord God. Binabalik namin lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen.